Tatanipan pa niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay, mapapa-second look ka pa rin talaga. Kapag winasiwas-siwas na kasi niya ang kanyang mga braso, mapapaluwa ang iyong mga mata. Kahit simpleng dance steps, pag siya ang gumalaw-galaw, tsak viral! Ang balingkinitan kasing dancer, parang napakatangkad tignan. At ang kanyang mga braso't binti, sobrang haba. Ang haba ng kamay. Your dance ate, but I don't think you did. Camera trick lang ba ito? O AI? In real life, ganyan ba talaga kahahaba ang kanyang mga bias? Ayon sa aming pananaliksik, ang dalaga imposibleng hindi namin matunton dito sa Leyte. Dahil itsura at postura pa lang niya, pansinin na siya ang 18 anyos na si Cindy. Kapag nakakarinig po ako ng music, nawawala po lahat ng mga problema ko po, yung pinagdaraanan ko po. At ang isa raw sa mga idol niya sa pagsasayaw, ang rising Kapuso Teen Star at big winner ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0 na si Caprice Cayetano. Nakikita ko po kasi siya sana sa PBB, mabait, palatawa, malig sumayaw, po siya matatag. Kinikilig po ako kapag kasama po ni Caprice Hit. Ay, katawa sa... Pero pag-aamin ni Cindy, mukha man daw siyang tangkad-sagad sa kanyang mga ipinost na dance covers. Sa totoo lang daw, ang kanyang height 5 feet 3 inches lang. Mula sa balikat hanggang dito sa dulo ng finger niya, 32 inches po. Mula ng baiwang hanggang dito sa talampakan niya ay 45 inches po. Nagmumukha lang daw siyang matangkad at parang may mahabang bias dahil ang kanyang mga braso't binti sadyang napakapayat at napakanipis. At kaya rin daw pirmi siyang nakasuot ng maluluwag na damit para naman itago ang isa niyang lihim. Ang kanya pala kasing spine o gulugod, tila iba ang forma. Kapag nagbibihis pa ako ng damit, nakikita ko po doon sa salamin na ang pangit na ng likod ko, bakit ganito na? Dati wala naman to. Dahil dito, hirap siyang gumalaw. Kapag umupo ako, masakit po yung bewang ko po dito. Hindi pa ako nakakapagtagal. Yung maglalakad, hindi ko na po kaya, napapagod na po ako. Kaya minsan po hinga po talaga. Si Cindy, laking lola. Yung ulo niya mahaba ganito. Tapos yung pisngi niyang dito malaki, kabila hindi. Malaki yung pusod niya. Tapos yung kamay niya, palagi lang nakaganyan. Ang duda ko noon, nakatagilid lang siya palagi doon sa ibabaw. Yung pinatingnan namin si Cindy, mahina daw yung baga niya. Minintin kami ng 3 months medication. Pinagsikapan talaga namin yun na makompleto niya yun. Sa pagsisikap at pag-aaruga ni Ofelia, bumuti ang kondisyon ni Cindy. Pagtuntong ni Cindy ng elementary, napansin daw ni Ofelia na parang sumobra naman ang kapayatan nito. Baga mana-mana lang yan. Aside ng tatay niya, oo, matangkad silang lahat. Pero ang ipinagtataka niya, Yung tangkad niya, kasi walang laman, yung ano niya, yung mga kamay niya, kahit anong kain niya, hindi rin tumataba. tuluyan na raw nabahala si Ofelia nung napansin niyang parang hindi normal ang forma ng dibdib ni Cindy. Meron kasi itong umbok. Si Cindy agad na nilang ipinakonsulta sa doktor at nadiskubre na bukod sa meron siyang pneumonia, meron din daw siyang kondisyon na kung tawagin severe dextroscoliosis. Ibig sabihin, malala ang pagkakurba ng kanyang spine o gulugod. Dahil sa kanyang kondisyon na apektuhan pati pag-aaral ni Cindy. Aral, sinisi ko po yung sarili ko po na bakit po ako ganito? Hanggang po dumating po sa point na laman mo lang po na papayag na lang po ako na hindi na lang po ako mag-aaral, hihinto na lang po ako. Ang pagsasayaw ang naging pansamantala raw niyang takbuhan at libangan para kahit sandali makalimutan ang kanyang suliranin hanggang natutunan din niyang yakapin at hindi ikahiya ang kanyang kakaibang anyo. Pero sa likod ng kanyang mga ngiti,
may mga pangambang pilit niyang itinatago. Pero wala na po akong silbi, pabigat na lang po ako. Minsan po sinasabi ko po sa sarili ko na gusto ko lang po mamatay kasi yun po kasi tinitiis ko lang po may sakit ako. Ang Municipal Social Welfare and Development Office ng Leyte nangako na tutulungan nila si Cindy na makabalik sa pag-aaral. Mag-distance learning muna si Cindy because nga mahihirapan siyang mag-travel everyday. Regarding sa mga medical expenses, pwede pong makapag-extend ang LGU Leyte through medical or financial assistance. Samantala, nitong Biyernes, mula Leyte, iniluwas namin pa Maynila si Cindy para ipakonsulta sa mga doktor. Nung una ko makita tong x-ray mo, sobrang lobo eh. Pati po yung daanan ng paghinga, compressed po yun. No? Pati po yung daloy ng dugo doon, compressed din, naiipit din. Magbibigay ho tayo ng bronchodilator. 2 gamot sa isang device. Yung height niya, no, sobrang laki, tapos sobrang laki po ng arm span, yung thumb in palm. It points to a Marfan syndrome. Hindi po ito typical na scoliosis. Ito po isang structural na sakit. Ang Marfan syndrome kasi sa connective tissue disease. Pagiging mahina ng kanyang connective tissue, wala nag-hold. Very lack, very unstable. Yung back brace kasi limited lang to sa mga very small curves. Mga 20 to 40 degrees na Cobb's angle. Nasa 120 degrees ka na eh. Kailangan po talaga siya maoperahan. Paabot ng milyon siguro. Gusto ko lang po kasi maayos po yung likod ko kasi po napapagod na po ako sa sitwasyon ko po eh. Problema kasi wala tayong screening. Late na nade-detect, lalo na sa mga bata. We have to call all the LGUs, the Department of Health, to pitch in para magkaroon tayo ng integrated scoliosis care system. Sa kabila ng mga iniinda niyang problema, may isa ring gustong palakasin ang kanyang loob. Walang iba kundi ang kanyang iniidolo, si sparkle artist Caprice Cayetano. Hello Cindy, nice to meet you. Hello po Lola. Hello. Thank you. Tara po tayo. Nanalo ka talaga sumigaw, tumalon, kahit masama pakiramdam. Ay ko. Wala, nakakaiyak na naman. Hahawa po ako sa iyo. Hindi sa tuwa, hindi na makapagsalita tuloy. Oo. Kasi hindi niya akalain na makita kayo ngayon. Hindi namin akalain makatagpo kami, makakaano kami ng artista. Kasi nandun kami nakatira sa malayo. Ako. Masaya po ako na nakita ko po kayong dalawa ngayon ni Cindy. Ako rin. Ginawa ko po yan ng bracelet. Grabe, thank you. Wala po kasi akong ibang may bigay sa iyo yan kasi kaya ko. Gawa ko po. Na-appreciate ko to. Ang dami naman. Thank you. Mahilig nga ako sa ganyan. Meron nga akong suot to. Mga beaded na ano. Thank you. Thank Picture you. po tayo. Nagbigay ko po sa inyo yung copy. 1, 2, 3. Ito po, para may remembrance po. Ito po yung picture namin. Thank you po. Thank you din. Ayun, Cindy, meron lang akong maliit na gift for you. Pati yung bag sa'yo na din. Thank you May po, mga Tapis. stickers, tsaka lip gloss, you pang po. TikTok, tsaka pantulog. Wow. Thank you po. Siyempre, hindi na pinalagpas ni Cindy ang pagkakataon na maka-dance collab ang kanyang idol. Yes! Thank you! Thank you! Thank you, thank you! Caprice, masaya po ako na pumayag po kayo na makita ko po kita. Salamat din po sa gift.
Hindi ko po ito makakalimutan. Lahat na nangyari dito po ngayon. Kahit ikaw po, hindi din po kita kakalimutan. Habang buhay ko po ito dadalhin. Gusto ko din mag-thank you sa iyo, Cindy, tsaka natutuwa ako at happy ako na nakita kita personal. Thank you din sa pag-TikTok. Siyempre, more TikToks to come. Yan, always look at the bright side lang. Huwag susuko. May mga bagay sa buhay na hindi natin kayang ituwid. At minsan, wala na sa ating mga kamay. Pero sa kaso ni Cindy, pinipili pa rin niyang lumaban. Sa bawat galaw, sa bawat sayaw, naroon ang lakas na hindi kayang pigilan ng anumang kondisyon. Positive lang, Cindy. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Yung isa ko lang pong paraan is kay Lord. Niniwala pa ako na mayroon pong patutunguhang maganda. Balang araw po. Laban na.